Ang Pila, Laguna ay isang pangunahing heritage town na may 36 na well-preserved na 19th hanggang early 20th century structures, 28 ang ancestral homes na nakapalibot sa town plaza nito na higit na nakaligtas sa WY na pagkawasak. Pangunahing nagtatampok ng mga chalet sa panahon ng Amerika na may impluensyang Espanyol, ang mga tahanan na ito ay kabilang sa mga kilalang pamilya tulad ng Agra, Alava, Dimaculangan, Relova at Rivera clans. Mga pangunahing detalye ng kasaysayan at mga susing lumang bahay significance, nagdeklara ng National Historical Landmark noong 2000. Pinapanatili ang mga impluensya ng panahon ng Espanyol tulad ng mga capiz window at ground floor storage. Ang Blessed Land, kilala bilang bayang pinagpala, naligtas si Pila sa mga pambobomba noong Wariswa na nagpapahintulot sa mga ancestral house nito na manatiling buo. Mga kapansin-pansing, Ancestral Houses and Owners Juan Madrigal, Paz Rivera House, 1920s, Bunisca Rivera Street, Rivera Maria Ordoveza House, matatagpuan sa Rizal at Rivera Streets, Ramon Dimaculangan at Maria Paz Relova House, natagpuan sa kahabaan ng Rizal Street. Arcadio Relova at Benita Dimaculangan House. Isang maluwag na halimbawa ng American chalet architecture, Alava Ancestral House, kilala sa prominenteng presensya nito. Malapit sa Plaza Jose Agra Ancestral House Corazon, 1928-1929. Isa pang halimbawa ng American chalet-style architecture ng bayan. Ang mga lumang bahay sa Pila, Laguna ay pangunahing napapanatili ng mabuti ang mga ancestral home na itinayo noong huling bahagi ng ika-19 at unang bahagi ng ika-20 siglo. Karamihan ay itinayo noong mga 100 hanggang mahigit 120 taon na ang nakararaan. Bagamat ang bayan ay may 16th century na pinagmulan, karamihan sa mga umiiral na ancestral homes, 28 ang natukoy, ay American-era chalet style na may mga impluensyang Espanyol, kadalasang nagtatampok ng mga capiz window at ground floor commercial space na idineklara bilang National Historical Landmark noong 2000. Mga pangunahing detalye ng mga lumang bahay ni Pilaera at edad, habang ang ilang mga istruktura ay itinayo noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, 1900s, 1930s. Kabilang sa mga halimbawa ang Juan Madrigal, Paz Rivera House, 1920s, at Corazon Rivera House, circa 1928-1929. Disenyo at istruktura. Ang mga tahanan na ito ay madalas na pinaghalong mga estilong kolonyal ng Espanyol at Amerikano na nailalarawan sa mga konkreto, mataas na kisame ang unang palapag at sahig na gawa sa ikalawang palapag na may tradisyonal na sliding capiz na mga bintana. Pinapahintulutan ang pagpapanatili ng malaking pinsala sa panahon ng World House War II, buondat mga pangunahing lokasyon. Marami sa mga bahay na ito ang nakapalibot sa Plaza ng Bayan at St. Anthony ng Padua Parish Church. Ang Pila, Laguna ay isang sinaunang pamayanan na may kasaysayan noong 900 AD, nabanggit sa Laguna copper plate inscription at formal na nasakop ng mga Espanyol noong 1571 ni Juan de Salcedo. Kilala sa mahusay na napreserbang arkitektura ng panahon ng Kastila, pinangalanan itong La Noble Villa de Pila at isang idineklarang pambansang makasaysayang landmark. Mga pangunahing detalye ng kasaysayan. Kasaysayan pre-Hispanic era, kilala bilang Paila, isa itong pangunahing mayaman na kaharian ng barangay regional. Pananakop ng mga Espanyol, sinakop ni Juan de Salcedo ang bayan noong 1571. Formal na itinatag ang balangkas ng mga parokya ng Fransiskano noong 1581, bagamat binanggit ng ilang mapagkukunan ang 1578 o 1580, relokasyon. Dahil sa pagbaha ng Laguna de Bay, lumipat ang bayan mula sa orihinal nitong lugar, pinagbayanan, patungo sa kasalukuyang lokasyon nito noong ika-19 siglo na binalak sa paligid ng isang gitnang plaza. Municipal Hall, kilala ang bayan sa pagkakaroon ng isa sa mga pinakabuo at pinakamagandang kolonyal na sentro ng bayan sa Pilipinas. Bago ang pananakop ng mga Espanyol, ang mga tao sa Pila, Laguna, kilala bilang Paila,
ay gumamit ng katutubong, deskriptibo o karangalan na mga titulong Tagalog sa halip na mga nakapirming apelyido. Kasama sa mga karaniwang pangalan ang mga parangal tulad ng Gat, nagpapahiwatig ng maharlika gaya ng Sagat Salian Maginto, at mga apelyido na sumasalamin sa kalikasan o mga katangian na marami sa mga ito ay kalaunang Hispanized mga pre-kolonyal at sinaunang katutubong apelyido sa rehiyon ng Pila Laguna Maguinto. Ibig sabihin ay puno ng ginto na nauugnay sa Datu Gat Salian. Biglang awa magunibalungan dito hanunahan. Konteksto, mga mononyms. Ang mga tao ay madalas na gumagamit ng isang solong pangalan. Paminsan-minsan ay dinadagdagan ng amani o inani upang ipahiwatig ang mga ugnayang pampamilya, honorifics. Ang mga maharlikang pamilya ay gumamit ng mga titulo tulad ng Lakan o Gat para sa mga lalaki at Dayang para sa mga babae. 9th century change. Habang marami ang nagpatibay ng mga pangalang Espanyol noong 1849, ang ilang mga pamilya sa Laguna ay nagpapanatili ng kanilang katutubong spelling o Binuya o kay Bondok. The 900 AD record binanggit ng Laguna copperplate. Inscription ng Jayadewa at Ganasakti na nagsasaad ng mga unang pangalan na Indianized sa mga elite sa rehiyon. Datus at kasaganaan sa agrikultura, partikular na sa pagtatanim ng palay. Mga pangunahing aspekto ng pre-Hispanic na pamumuhay sa Pila, Kalakal at Kayamanan. Dahil sa lokasyon nito, ang Pilas ay isang lokal na sentro ng kalakalan na naguugnay sa Asian. Ang Pilas ay isang mataong network ng kalakalan sa mga Chino, mga mangangalakal, ang mga natuklasang arkeolohiko sa pinagbayanan, ang orihinal na lugar, ay nagsiwalat ng mataas na kalidad na mga porselana ng Chino, mga bihirang butil ng salamin at mga alahas na ginto na nagmumungkahi ng isang mayaman, sopistikadong komunidad, istrukturang panlipunan at pamamahala. Ang lugar ay isang malaking barangay na pinamumunuan ng isang datu na namamahala sa pamamahagi ng lupa sa mga maharlika at malayang tao. Sila ay nakikibahagi sa pagsasaka at pangingisda, mga kasanayang pangkultura. Ipinakikita ng ebidensya ng arkeolohiko na ang mga lokal ay nagsagawa ng mga espesyal na kaugalian sa paglilibing, kabilang ang pangalawang paglilibing sa mga banga. Mayroon silang sariling kultura, posibleng gamit ang script ng baybayin. Lokasyon at pangalan. Ang orihinal na site ay malamang na pinangalan ng Paila na kalaunan ay kilala bilang Pagalangan. Ang bayan ng Pila, Laguna ay may 17 barangay. As of 2026, the local officials for the 2023-2026 term serve these administrative divisions. List of barangays in Pila, Laguna, Aplaya, Bagong, Puok, Bukal, Bulilan Norte, Pubetax, Bulilan Sur, Pubentax, Concepcion, Labuin, Linga, Masico, Mojon, Panso, El Pinagbayanan, San Antonio, Sante, Pubintax, Ntubuan Barangay Captains, Punong Barangay. Batay sa available na 2023-2026 records, narito ang ilan sa mga barangay captains sa Pila, San Antonio. Edwin Nido Romero, Bagongpuk. Information available on the Barangay Directory site para sa kumpletong at updated na listahan ng lahat ng 17 punong barangays. Inirerekomenda na tingnan ang mga tukoy na record ng Pila Municipal Hall para sa mga susunod na eleksyon ng kapitan, dahil ang mga tukoy na record ng mga susunod na halalan ng Pila Municipal Hall ay maaari. 2026. Mula noong 1950, hindi bababa sa 7 individual ang nagsilbi bilang alkalde ng makasaysayang bayan ng Pila, Laguna. Ang ilan ay para sa maraming termino, kung saan ang kasalukuyang alkalde noong 2026 ay si Atayer Reyna Marilid S. Alarva. Ang bayan, na kilala bilang National Historical Landmark, ay pinamunuan ng iba't ibang lokal na pinuno sa panahong ito, kabilang ang mga miyembro ng mga kilalang pamilya tulad ng mga Relova Dumtot, mga alkalde ng Pila, Laguna, simula noong 1950. Batay sa mga available na historical account at kamakailang mga tala, ang mga sumusunod ay nagsilbi bilang Municipal Mayor at si Reyna Marilid S. Alarva, nanunungkulan noong 2025 and 2026.
Relova, nabanggit ang apelido bilang dating at matagal nang naglilingkod na alkalde at miyembro ng lokal na angkan na nauugnay sa mga pamana ng bayan. Iba pang mga pangunahing tauhan sa kasaysayan ng politika ni Pila na madalas binanggit ay kinabibilangan ng mga lokal, matagal nang naglilingkod na mga opisyal, bagamat isang kumpletong magkakasunod na mga resulta ay hindi ibinigay sa 1950 na listahan ng bayan. Nang Pila ay nagpapanatili ng isang pare-parehong istrukturang pampolitika, kadalasang may kaugnayan sa pamilya sa mga prinsipyo bago ang digmaan o mga lokal na piling pamilya. Ang bayan ay idineklara bilang National Historical Landmark ng National Historical Institute noong Mayo 17, 2000. Sinakop ng mga puwersang Amerikano ang Pila, Laguna noong digmaang Pilipino-Amerikano noong 1899. Sinalakay ang bayan sa panahong ito habang pinalawak ng puwersa ng US ang kanilang kontrol sa buong lalawigan ng Laguna. Mga pangunahing detalye, inisyal na pananakop, 1899. Ang bayan ay sinalakay ng mga puwersang Amerikano noong 1899, kasunod ng pagsiklab ng mas malaking kampanyang ito ng Philippine-American, 1899, kung saan inatake ng 2nd Division ni General Henry W. Lawton ang mga muog ng mga Pilipino, kabilang ang kalapit na Santa Cruz, Pagsanjan at Paete noong Abril ng taong iyon, Liberation, 1945. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang Pila ang unang bayan sa Laguna na pinalaya ng mga puwersa ng Allied noong Enero 1945. Punta naman tayo sa tempo hapon. Sinakop ng Japanese Imperial Army ang lalawigan ng Laguna, kabilang ang bayan ng Pila, noong unang bahagi ng 1942 bilang bahagi ng kanilang mas malawak na pagsalakay sa Luzon. Mga mahahalagang detalye tungkol sa pananakop ng mga Hapones at pagpapalaya sa Pila Occupation, 1942-1945. Bagamat ang mga tiyak na petsa para sa pagpasok sa Pila ay hindi malinaw na nakadetalye sa mga resulta, sinakop ng mga puwersang Hapones ang mga kalapit na lugar sa Wunmo, Laguna, Faro, ang mga lugar ng San Pablo at ang mga kalapit na lugar sa Laguna, Faro. Nakararanas ng presensya ng mga Hapon noong Disyembre 28, 1941 at opisyal na sinakop noong Enero 2, 1942. Paglaban, sa panahon ng pananakop, isang unit sa ilalim ng lupa, ang 45th Regiment Hunters